Yes, Lord and Denise, happy Monday, no? Siyempre, happy Monday sa ating mga kapatid dito sa gloomy weather. Hatid pa rin ng bagyo, pero siyempre kahit binabagyo o umuulan sa ilang bahagi ng Philippines, siyempre ibabahagi pa rin namin sa inyo ang maiinit na balita sa mundo ng entertainment. At siyempre, una na nga riyan, Lord and Denise, ito ngang ginanap na 72nd FAMAS Awards sa isang hotel sa Manila kagabi. Naging star-studded nga itong pagtitipon na ito ng mga kapatid natin sa industriya at syempre binigyang parangal ang napakarami talagang celebrity. So ito yung mga list ng mga nanalo dyan sa FAMAS na yan. Syempre, Best Picture ang horror thriller ng Malyari. Best Actor, Tay, sina Piolo Pascual para sa Malyari at si Alfred Vargas para sa Pieta. Siyempre, Best Actress naman, si Catherine Bernardo para sa A Very Good Girl. Itong kauna-unahang FAMAS Award ni Catherine Bernardo. At Best Director, si Direk Louie Ignacio para sa Papa Mascot. Best Supporting Actor, si L.A. Santos para sa In His Mother's Eyes. Best Supporting Actress, si Gloria Diaz para sa Malyari. Best Screenplay, si Ang Malyari. Best Editing, ang Iti Mapukpukaw. At Best Cinematography, ang Gumburza. Best Production Design ng Malyari. Best Musical Score, ang Iti Mapukpukaw. Best Visual Effects, ang Malyari. At Best Sound, ang Rewind. Best Original Song naman ang Becky at Badet. At binigyan ng Circle of Excellence Award sina Vilma Santos and Christopher De Leon. At syempre, marami pang iba. Yan, Lord and Denise. Okay, nakikita natin kanina, si Piolo Pascual ay Best Actor at si Catherine Bernardo ay Best Actress. Okay, so ano naman tong post ng anak ng batikang character actress na si Eva Darren na may kinalaman sa FAMAS, Bon? Oo nga, ito nga a few hours ago, nag-post nga itong anak ni Miss Eva Darren na si Fernando de la Peña. Parang inilahad niya rito na inimbitahan ang batikang actress mo na para mag-present ng award kasama si Tirso Cruz III. Pero kalaunan, nagulat daw sila dahil hindi tinawag sa stage o hindi tinawag ng production staff o ng crew ng awards night na ito si Miss Eva Darren at sa halip may tinawag na isang singer na kapartner ni Tirso Cruz III sa pagpe-present ng award. So medyo nagulat at nalungkot nga ang batikang actress at sa halip na nga na magreklamo ay umalis na lang itong si Miss Eva Darren dito nga sa event. So as of now, kinukunan pa rin ng ating desk yung panig ng FAMAS kaugnay ng isyong ito. Pero marami ang mga netizen na nagulat at nakisimpatya dito nga sa post ni Mr. Fernando de la Peña at pati na rin sa batikang actress na si Eva Darren dahil nga hindi biro yung paghahanda rin ng actress para sa kanyang appearance at pagpe-present ng award dito nga sa FAMAS. Lord and Denise? Grabe yan, ha? Pinilagay pa doon na nagbayad pa pala ng extra? Yes, for 3 grandkids. For 3 grandkids. At bumili pa ng sapatos at damit. At yung, sana naman, ano bang mga solusyon sa mga ganito, Von at Denise? Sana nakipag-usap ng maayos yung organizer, yung production, doon kay Miss Eva. Kung hindi man siya tinawag for that particular award na ipepresent niya, sana binawi sa ibang part ng awards night o ng ibang segment. Kasi yun nga, inimbitahan itong batikang actress na to. No? Sabi nga dun sa post ni Mr. Fernando, bihira makihalubilo sa mga showbiz engagement itong si Miss Eva Darren. So for her to prepare so much for this particular night, tapos kumbaga na itchapwera siya o hindi siya pinansin, nakasasama talaga ng loob para sa isang bigating at veteran actress at maging para sa pamilya nito ni Miss Eva Darren. Galing pa naman yun. Tsaka mabigat kasi doon, Von, is hindi pa rin alam kung ano yung nangyari. There was no explanation. Mga ganitong mga events kasi... Kaya kinukontak pa rin natin itong FAMAS kung ano ba yung magiging sagot nila. Hinihintay natin yung kanilang statement. Yung mga ganitong events kasi minsan nakakalito,
So, well-oiled machine dapat ang mga ganitong awards night na bago pala magsimula, alam mo kung nasan tong tao na supposedly dapat sa ganitong section halimbawa at sa ganitong pagkakataon siya tatawagin. Pero minsan may mga technique din, depende rin sa mga hosts na alam nila na kung conscious yung host na, okay, I'm scanning the crowd, nakikita ko ay may mga familiar, sana man lang in-acknowledge kung nakita ng hosts. Kung hindi kilala ng hosts, kung sino si Eva Darien, may problema tayo dyan. So dapat... Ang nakakaloka rito, Lloyd, kasi ito nga yung oldest award-giving body sa Philippines, diba? 72nd na nga to. So nakakalungkot lang na may mga veteranang actress pa rin tayo na naiitsapwera. Tama ka. It's part of the organizers and production team's effort to acknowledge, to check who are the present actors and actresses dito nga sa venue na to. No? Yung venue naman dun sa Manila Hotel, parang intimate venue siya. Malaki siya, pero makikita mo pa rin kung sino-sino yung mga nakaupo na celebrity, personality, or actors or actress doon sa venue. So, nakalulungkot isipin na may ganitong naging controversy dito sa FAMAS Awards. Lloyd and Denise. At talagang isipin mo, yung anak yung nag-ingay. Si Miss Eva Darien mismo. Oo. Wala nga daw sa personal, hindi nga masyadong nakikihalubilo o kumakausap ng ibang tao. Pero tama yung minention ni Lord, no? Kasi even if hindi aware yung host sa production side, yung mga nasa camera, binubulong yan eh. May mga earpiece tayo eh. So... At dapat pagdating pa lang sa venue, alam na yan ng production at ng organizer, nandito si Miss Ganyan, nandito si Mr. May checklist yan eh. Checklist ng mga presenters, checklist ng mga artista, kung sino yung mga nandun na sa event, at imamatch yan kung invited ba to for a particular segment, magpe-present ba siya sa ganitong part, etc., etc. So sana nasilip yon o hindi yon na napabayaan, kumbaga. Alam mo, Von, kasi hindi iniwan nung guest natin nung last week yung FAMAS trophy dito dapat. Pero Von, may idea ka ba kung sino yung mga hurado, ang mga members ng jury? Naku, so far wala tayong idea kung sino yung mga members ng jury, Lord and Denise, kung sino yung mga bumubuo nitong nagtakda o nagpanalo para nga sa mga particular celebrity at particular personalities. Pero marami rin naman ang pumuri kasi marami rin nagsasabi na yung mga nanalo well-deserved naman nila. Lalo-lalo na nga syempre itong si Catherine Bernardo. Si Catherine, she has been nominated for around 4, 5, 6 times already, but this is his first FAMAS dito nga para sa A Very Good Girl. Kaya naman kung mapapansin niyo dun sa speech niya, sobrang nagulat din siya. Nagpapasalamat siya dahil sabi nga niya, being nominated along with stellar actresses, sobrang malaking blessing na for her. At nung tinanggap nga niya itong pelikulang A Very Good Girl, wala siyang expectations at all kung manonominate o mananalo man siya ng awards. Pero nagpapasalamat nga si Catherine Bernardo para sa award na iyan. Lloyd and Denise. Von, ano naman balita natin kay Elise? Ayan. Siyempre, from awards night, dako naman tayo sa isa natin sa mga kapitapitagang actress din, na nagkaroon ng teleserye nga sa TV5. Itong si Elise Hoson. So nakakwentuhan natin sina Elise at Chi Filomeno at sabi nga nila ready na sila para sa mga next projects nila. Itong si Elise, katatapos lang kamakailan nung teleserye niya sa TV5, na Pira-Pirasong Paraiso, at sabi nga niya in a few weeks from now may aabangang bago sa kanya na hindi pa niya pwede sabihin dahil surprise pa, pero bago raw ito at for sure aabangan ito ng kanyang fans. Syempre natanong din natin si Elise kung ano yung reaction niya tuwing napapanood niya ang kanyang partner na si Makoy De Leon sa FPJ's Batang Quiapo. Ayon nga kay Elise, naiinis siya dun sa character ni Makoy De Leon na si David, pero at the same time proud siya dahil maganda ipinakitang performance nga nito ni Makoy De Leon sa Batang Quiapo. And syempre from Elise, tumalo naman tayo kay Chi Filomeno, na syempre excited na rin
dahil sobrang hit nga nung kanyang katatapos lang na teleseryeng Can't Buy Me Love at sobrang sepangs pa raw sila ng team, ng cast dahil sa success ng kanilang teleserye. Pero hindi nagtatapos dyan dahil may aabangan ding projects kay Chi Filomeno after ng Can't Buy Me Love. Hindi pa rin niya pwedeng sabihin pero may aabangan daw na pasabog itong si Chi Filomeno sa kanyang career. At syempre nakakwentuhan din natin siya tungkol sa kanyang love life. Syempre happy na happy in a relationship nga itong si Chi sa aktor na si Jake Cuenca. So natanong natin, level up na ba o napag-uusapan na ba yung pagsisettle down? As of now, happy sila na sa kanilang relationship kahit na low-key at hindi masyado pala post sa social media, happy sila behind the camera. Lord and Denise? Ang tunay na masayang mga couples, bihira mag-post sa social media. Tama ba, Von? Correct. Oo. Von, yung sinasabing pasabog daw, dapat lang wag gawin yan sa may airport kasi mahirap na. Mga joke na ganyan. Pero ito, seryoso, Von, ha? Ang BBC, British Broadcasting Company, noong 2004 hanggang 2015 ay nagbo-broadcast ng isang program, it's called The Culture Show. Okay, alam natin kung paano mag-cover ang BBC. Siniseryoso nila ang everything, film, stage, poetry, etc. Ngayon, may isang presenter doon, his name is Mark Kermode. Si Mark Kermode ay film critic at naiinis siya every year na lang, magkaka-Oscars, BAFTA, etc., Emmys. Yung mga feeling na dapat mga deserving ng mga pelikula at mga artista, lagi na overlook for some reason. So gumawa siya within the show mismo, may segments that's called the Kermode Awards. At marami ibang artista, ang feeling nila, mas malaking karangalan yung Kermode Awards rather than yung Kasi may iba sumasakay lang sa Ngayon, Von, ang suggestion ko sa'yo, dapat meron kang Von Belenario Awards din. Naku, Diba? dapat kasama ka doon, Lord. Hindi, ako... Sa pagkikritik. Meron akong iniisip sarili, parang ang mga character actors ang iaano ko. Pati yung mga best grip boy, best PA, mga ganyan. Yung sa'yo, Von, pwede alam mo, yung trophy mo kahit yung pinakapayak lamang. Kasi kung merong critic circle, meron ding mga kanya-kanyang Pero yung feeling mo, alam mo, gawin mo lang establish yan every year, gawin mo siyang regular, tingnan mo, magpipick up yan. I promise, Tito Von Belenario. Naku, susubukan natin yan, Lloyd. Magandang idea yan para sa isang YouTube channel. Diba? Every year, wala namang masama. Why not? At sasabihin mo, ito'y opinion ko ha, kung may problema kayo, sorry. Kunyari, ang pamimigay mo lang, para kay Nora Honor, halimbawa, meron kang isang bote ng ram, o kaya pandesal with butter, di ba? May sponsors ka. Mga ganyan, Tito Von. Masaya to. Promise. Naku, susubukan natin yan this year, Lord. Magandang pangalan ng award si Tito Von. Yan ang pag-usapan natin in the coming days. Pag-usapan natin yan pag nandyan ako sa studio. I-chika natin yan. May kape rito. Ay, naku, may kape. Kape at Grabe yung huling punta ko dyan ng Biyernes. Nakatulog ako, ha? Sarap ng tulog ko sa sasakyan papunta dun sa next venue ko. Iced tea kasi ininom mo nun. Baka Iced tea kasi. Napadami yung Caffeine. asukal. Good Tama. for the weather. Tama. Alright. Maraming salamat sa iyo. Aming entertainment producer na dapat magkaroon ng sarili ng awards. Correct. Tito Von Belenario. Thank you, Lord and Denise.